Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating nitong sila Testarossa sa may barrier nitong sila Moss. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon, punta naman tayo sa may point of view nitong si Guy Crimson. Sabi nitong si Guy Crimson kay Velsoid, hindi niya daw inakala na meron daw palang ganitong klaseng jealousy itong si Velsoid sa kanya. Sa haba daw ng panahon nilang dalawa na magkasama, hindi niya agad na-realize ito. Ngumiti naman sa kanya itong si Velsoid. At sabi nitong si Velsoid, alam naman daw siguro nitong si Guy matagal na. Dito, na-realize nitong si Guy Crimson ang hidden power na tinatago nitong si Velsoid. Na-realize niya na may hidden ultimate skill ito, pero hindi niya alam kung ano ang extent ng ultimate skill na yon. Kaya napaisip si Guy kung ano ang gagawin niya. Conflicted na dito itong si Guy Crimson kasi habang iniisip niya kung paano niya pipigilan si Velsoid ngayon, nasa likod rin ang isip niya kung paano pipigilan ang atake nitong si Ivaraj. May kasabihan nga daw na kapag dalawang rabbit ang hinabol mo at the same time, wala kang mahuhuli na ni isa sa kanila. Mas madali daw pigilan nitong si Velsoid kung ito'y under control lamang. Pero unfortunately, hindi naman under control ito. Talagang china-challenge niya itong si Guy Crimson on her own free will. Kaya walang choice itong si Guy kung hindi ang labanan siya hanggang sa masatisfy nga ito. Kaya nakapag-decide itong si Guy Crimson na mag-all out na siya kay Velsoid para if nagawa niyang manalo dito, tsaka niya na lang poproblemahin itong si Ivaraj. Nang bigla nakaramdam ng sobrang lakas na freezing wave itong si Guy Crimson, nagasgasan ng pisngi niya nang dahil dito. Kung tinamaan daw siya nito directly, nakapag-cause daw ito sa kanya ng isang fatal injury kasi capable ito na bumasag ng iba't ibang mga defense barriers niya. As a proof, yung isang mountain nga daw na nasa may likod niya directly na tinamaan itong atake na ito nag-collapse in an instant. Napaka-careless daw nitong si Velsoid. Hindi na daw ito nag-iisip ngayon ng damage sa kanilang surroundings. Actually, ganito rin daw ang personality nitong si Guy Crimson dati. Pero nagbago daw itong si Guy nang nagbigay siya ng promise niya kay Veldanava. Nag-pay attention na rin siya sa kanilang paligid kahit na living the life siya. Ngayon, hindi na daw afford nitong si Guy Crimson na i-hold back pa itong kanyang trump card. Kaya napasabi itong si Guy na pinush daw siya masyado nitong si Velsoid. Since Veldanava daw hindi na nakaramdam itong si Guy Crimson ng isang pakiramdam na parabang nako-corner siya. Kahit nakalaban niya na nga si Velsoid dati sa may Eldorado or nung kinalaban niya naman itong si Rudra in the past, wala sa kanila nakapagpalabas ng kanyang true potential. Pero ngayon, for the first time in a very long time, kailangan niya mag-all out. Ang ultimate skill daw nitong si Guy Crimson na King of Pride Lucifer the strongest ultimate skill. Pero dahil yon kay Guy Crimson mismo kasi siya nagwi-wield nito. Iba-iba daw ang power nitong ultimate skill na ito at kabilang na daw doon ang complete reproduction ng abilities na nakita niya dati. Isa daw ito sa mga dahilan kung bakit hinihintay nitong si Guy Crimson na mag-develop ang iba pang mga kapwa niya Demon Lords. Para siyang manatiling strongest kailangan niyang i-observe itong mga abilities at mga skills nitong mga ito para gayahin ito at mapunta ito sa kanyang sarili. With that in mind, ang dami na nga nagaya nitong si Guy Crimson na powers ng ibang malalakas din na fighters. At isa na doon ang pseudo dragon form nitong si Twilight Valentine na ipinakita nga nitong si Twilight kanina at maging ang nihilistic world nitong si Testarossa na secret ability niya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nakakatakot itong si Guy Crimson kasi kaya niyang gawin kanya ang mga abilities ng mga kalaban na nakita niya kahit na isang beses lang. At hindi daw exception itong si Velsoid. Maging ang mga abilities nitong si Velsoid nagaya rin itong si Guy Crimson. Kayang gayahin ni Guy ang atake or power as long as nakita niya ito. Pero para makita niya nga ito, kailangan itong gamitin ng kalaban niya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ni Guy nagagaya ang bagong powers ni Velsoid. Dahil ngayon lang naman ito ni Velsoid ginagamit. Pero dahil nga gamit ito ni Velsoid, inia-analyze na ito nitong si Guy Crimson ngayon. At yun ang balak niyang gawin para isubdue itong si Velsoid. Pero before that, kailangan niya muna makasurvive sa first time na paggamit nitong si Velsoid, itong power na ito sa kanya. Napaisip na lang itong si Guy Crimson na mukhang wala daw balak na magpakita basta-basta ng power niya ngayon itong si Velsoid at gagamit lang ito ng malakas na power niya kapag crucial na yung moment. Away kasi itong si Velsoid sa may ability na ito nitong si Guy Crimson na kaya nga niya manggaya ng mga abilities kaya wala siyang balak na i-expose ang hidden power niya dito unless kaya niya na itong talunin. Sa ngayon pala puro abilities pa lang ng Patience King Gabriel ang ginagamit nitong si Velsoid pero alam na ni
ni Key Crimson itong mga abilities nitong ultimate skill na ito, kaya nagagawa niya maiwasan ang mga atake ni Valsard gamit ito with very minimal effort at nagagawa niya maipredict ang mga critical attacks kaya naiiwasan niya sila perfectly. Basically, ang magdedetermine na lang ng laban na ito kung fast enough ba ang analysis nitong si Key Crimson. The moment na inireveal na nitong si Valsard ang hidden power niya, yun daw magiging turning point nitong kanilang battle. Medyo na-depress itong si Key Crimson dahil sa may thought na yon, kasi usually certain siya palagi sa kanyang pagkapanalo, pero ngayon para siya nag-gamble sa isang uncertain situation, kaya pakiramdam ni Key naapakan ng pride niya, pero still may certain level pa rin naman ng confidence itong si Key sa kanyang sarili. Sabi niya sa sarili niya wala daw way na magpapatalo siya ngayon. Isa ito sa mga karakteristik nitong si Key Crimson kung bakit napakalakas niya. Meron siyang isang heart na hindi nagbe-break under any situation. Pasensya na nga pala kayo guys kasi hindi ako nakakapag-upload. Sobrang busy kasi ng intersem namin, kasi yung supposed to be 6 months tinatapos namin in 6 weeks. Kaya sobrang daming deadlines at mga kailangan na i-submit na papers. Pero may anime naman ngayon ng Tensura, kaya may weekly source pa rin tayo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.